Tayo dahil may breaking news. Si Senator Bato ay kumpirmadong lumipad na kasama si Batman and Robin. Kanina si Darna, ngayon, 'di ba, kanina hindi pa kumpirmado kung si Senator Bato ba ay kasama si Narda at si Ding. Ngayon kumpirmado na ang kasama niya ay si Batman and Robin. Alright. So mga kababayan, grabe talaga nga mainit ang ating pag-uusapan dahil harap-harapan ng kasinungalingan ng bangag, ano? So pero kinumpirma sa atin ni Senate President Alan Cayetano sa kanyang press con na hanggang ngayon ongoing pa na tuluyan na ngang lumipad si Senator Bato kasama si Batman and Robin. Kung sino si Batman, alamin niyo na lang kung sino si Batman. At kung sino si Robin, hindi, kasi ganito. The last time, I think napag-usapan natin kanina, kagabi, no? Doon sa media habang nag-live sila at nag-uulat sa kaguluhan dahil sa idinulot ng bangag, dahil halatang-halata naman at huling-huli na si bangag sa kanyang kasinungalingan na kesyo wala daw NBI, pero ayan, trending and viral na ang mga videos sa ABS, sa lahat ng social media platforms. And now, good news, dahil hindi lang pala nilunok ni Darna ang bato para takasan ang mga sindikato, takasan ng mga kidnapper, mga kababayan, hindi lang palos si Bato de la Rosa, clap, clap, clap. At mga kababayan ay nilipad na kasama ni Batman and Robin. Okay, so mainit na balita. Tingnan muna natin, basahin muna natin yung statement ni Senator Alan Cayetano. Tsaka natin ngayon sasabihin, papakinggan natin yung inyong mensahe, kanyang message. So, mga kababayan, walang nilabag na batas si Senator Bato sa kanyang paglipad kasama si Batman and Robin. Wala. Lagay nyo yan, hindi siya tumakas. Hindi siya nag-violate ng kahit anong batas. Ang nag-violate ng batas ay si Bangag Jr., si Zatanas, si Matibag, lahat yung mga julul na yan. Dahil sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay since na gustong mag-kidnap ng bangag ni Matibag ay wala silang naipakitang warrant of arrest na Philippine court issued laban kay Senator Bato. So, malinaw na wala pong violate si Senator Bato na batas ng Philippine law. Okay? Kaya siya ay lumipad kasama ni Batman. Alam mo, tuwa talaga ako. Alam mo, naiisip ko na to kagabi nung nag-vlog kami ni Spokes Harry. Kaya diba, sabi ko, ipakita yung Senator Bato kung okay ba siya, kung safe ba siya, ganyan-ganyan. Kasi sa labanan pag lumaban ka kasi sa sindikatong mafia, dapat mas matalino ka. And I'm so proud of you, Senator Bato. You are Batman and Robin now. Hindi, kasi Senator Robin Padilla, yun ang huli niyang kasama according sa, what do you call that? Time sheet. Yung kanilang bandy clock, okay? Para kasi may bandy clock sila doon. So ngayon mga kababayan, like few minutes ago, sinabi ni Senator Cayetano na nag-text sa kanya yung asawa ni Senator De La Rosa. Ang sabi, ito ang mensahe, I'd like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason that Senator Bato escaped. Actually, mali nga yung sinabi. Mali nga yung ginamit na ginamit na word ng asawa ni Senator Bato. Dapat left. Kasi hindi naman siya kailangang tumakas eh. Wala naman siyang kaso, i-correct natin yan. Pero yun yung sinabi niya. Bato, quote and quote, escape. He told me, habang tumatagal kasi, diyan sa loob, mas nadadamay pa kayo. Alam namin, hindi lulusubin ng NBI, CIDG, pulis, militar ang Senate kung wala siya sa loob. Mas nangingibabaw para sa kanya ang safety
ng lahat. Yun ang message ng asawa ni Senator Bato, si Nancy Bato. Na-meet ko yan sila dito sa Jamaica, okay? Ngayon, mga kababayan, clap, clap, clap. Ang sabi ni Nay Maharlika, mag-clap, clap, clap tayo kasi at least ligtas na si Senator Bato laban sa mga bangag. Right? So ano kayang gagawin ni Trilling? Kahit na anong kaputahan ang sasabihin ng mga bangag na, oh, kailangan si Senator Bato ay susuko. Hindi siya dapat sumuko dahil wala siyang nilabag na batas. Hindi siya convicted. Yan ang isang malaking katotohanan. Pero pakinggan muna natin ang sinabi ni Senator Cayetano dito at nang magkaalaman tayo. Here we go. Ng Sergeant at Arms is no longer kinonfirm ng Sergeant at Arms is no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report ng oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos ito sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his in quotation mark mistake. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam namin hindi lulusugin ng NBIC, IDG, and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 p.m., parang umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours PRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understanding. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message. No? So what? Yes, third day once more. Clap, clap, clap. So mga kababayan, kumusta naman iyak na ngayon ang mga kidnappers? 'Di ba? Actually, sabi ko nga, pero alam niyo ba? Okay, I'll tell you something. Like nung first day pa lang, napin ko lang yung ka-message ko na hanapin ko lang yung ka-textmate ko. Pero wag natin siya pangalanan. Okay? Ang sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa ka-textmate ko, nung first day, nandun si Senator Bato, sabi ko sa kanya, dapat wag magpahuli ng buhay si Senator Bato. Kailangan makatakas sa dyan sa Senate dahil talagang tutuluyan siya ng mga bangag. Ang sabi ng kausap ko, ma'am, sabi niya gano'n, I think, sabi ni Marlica, I think, sabi niya, yun ang pinaka-safe place ngayon ni Senator Bato. Sabi ko, I don't think so. Kasi talagang safe lang siya ngayon, pero talagang kukunin siya ng mga bangag. Alright? Tapos sabi ko nga sa kanya, alam mo, sa tansya ko, hindi magpapahuli ng buhay si Senator Bato. Okay? Hindi magpapahuli ng buhay sa kanila, it's either, di ba sabi ko sa inyo noon, it's either sila, kung ako si Senator Bato, it's either yung mga kidnappers, o ako. Nakikita ko na to nakikita ko siguro may pagka Madam Tusha talaga ako. So, ngayon, tama naman, siguro nakikita talaga siya ng opportunity kasi hindi naman siya basta-bastang pulis. Ano bang mga pinagdaanan ni Senator Bato, di ba? Hindi siya para siyang Navy SEAL yung parang Navy SEAL ng Amerika, yung kanyang kanyang level. Di ba? So, natutuwa ako kasi hindi siya na-kidnap ng bangag administration.
Dahil mga kababayan, kitang-kita natin na si Bangag ay talagang mamamatay tao at kikidnapin talaga siya. Yes, Lina Makat, very, very smart si Senator Bato, kumbaga when it comes to pakikipaglaban. Sabi ko, hindi ka naman magiging bato. Hindi ka magiging bato kung hindi ka ranger musang daw, sabi ni Bibi. Okay? So, hindi ka naman darating sa level ng buhay mo kung hindi ka marunong, di ba, makipaglaban sa mga demonyo. Bakit siya pahuhuli? Eh, alam niyang kikidnapin siya. Isasakay siya sa aeroplano, first day pa lang. Paano mo irerespeto? Well, the fact na nagsabuatan si Trillanes na private citizen, na hindi naman police, hindi naman siya active, hindi naman siya appointed or whatever, wala sa posisyon, na may hawak siya ng warrant of arrest daw na galing sa ICC. And then, sinabi ng NBI na may warrant of arrest kami. Pero up to now, up to this day, walang ipinakita sa Senate. Kaya pinapaliwanag ni Senator Alan Cayetano doon kanina sa kanyang press conference na kung kayo, kausapin niya yung mga media, kung kunyari, may warrant of arrest kayo na sinabi lang na, oh, may warrant of arrest kayo, huliin ko kayo, pero wala namang ipakita na documents, I will protect you. Sabi ni Alan Cayetano, yun yung ginawa niya kay Senator Bato. Kasi ever since na pumunta si Senator Bato, nag-run, baturan para makaboto, para sa change of leadership, mga kababayan, hanggang ngayon wala pa rin maipakita na warrant of arrest ang Philippine court. Then, di ba, like day one ng kidnapping, what you call that, saga ng Bangag, di ba, meron pang balita na yung CIDG ay ni-recall nila yung warrant of arrest for Senator Bato, not warrant of arrest, sorry, subpoena to answer those allegations about dyan sa war on D na yan. So, gusto nating linawin sa mga pokpok na mga artistang nakikisawsaw at na mga kabit ng mga kongresistang maletang kawatan, mga laos na makokyohong mga artistang mga hinayupak, ang mga bangag, ang mga pulahan, ang mga dilawan, si Dilimang mahilig sumupsop ng juto ni Dayan, wala pong nilabag si Senator Bato na batas ng Pilipinas. Dahil wala siyang warrant of arrest galing sa Philippine court o sa kahit saang korte ng Pilipinas. Kaya hindi siya tumakas, siya ay lumipad kasama ni Batman and Robin. Hindi nagtagumpay ang mga kidnappers. Pero ang question, saan kaya lumipad si Senator Bato at si Batman and Robin? Yes, Cotton Fiend, sino yung isulat nyo nga yung mga artistang nakisawsaw para ratratin natin dyan sa comment. May mga nabasa-basa lang ako, but hindi ako nag-waste ng time. Pero alam ko, may mga nagsasalita doon, mga kipay labom. Now, mga kababayan, ang question, saan lumipad si Senator Bato? Nasa dahig ba siya? Kasi, di ba kanina, may nag-report sa atin, allegedly, na nakita si Robin Padilla na nasa airport. So ang question, lumabas ba ng bansa si Senator Bato? Pumunta ba siya sa dahig? Or pumunta ba siya sa Japan, sa China? Diba? Hindi natin sure, pero malinaw pa sa sikat ng araw na lumipad siya kasama si Batman and Robin. Kasi sa Robin talagang sobrang close na yan eh. Nakikita naman natin lagi silang kasama, magka-seatmate sila mga kababayan. So dito sa press conference kanina na pinapaliwanag ni Alan Cayetano, dahil pinipilit ng mga media na parang harboring of fugitive, parang yun yung dating hina-harbor niya o may na-violate, yun lang yung konteksto na parang alam ni Senator Cayetano na merong secret warrant of arrest na sinabi ng ICC at ni Trililing nung November pa, si Senator Bato. Ngayon, ang sabi ni Cayetano dyan, hindi nga yan Philippine court issued eh. Hindi nga yan sakop ng Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi po pwede na,
wala siyang na-violate na anong batas dahil siya ba ay naging kasangkapan ko bakit pumalos si Senator Bato, mga kababayan. So ngayon, tsaka sinasabi ni Senator Alagay wala siyang kinalaman. I think ganun naman kahit naman ako, siguro kung ako nasa posisyon niya, hindi ko naman sasabihin lahat kahit na sa mga kala ko, close ko, para wala na rin silang alam. Mas maganda na yun. Kung ba solo flight ka na lang. Solo flight o kung sino man yung pinaka-trusted mo. Kasi magmarami pang nakakaalam, mga kababayan, mas lalo ka pang mapapahamak. Di ba? So yan ngayon ang issue dito. At mga kababayan, sinasabi dito ni Senator Cayetano nga talagang walang jurisdiction ang ICC kay Senator Bato. At syempre, nakita natin na talagang kahit na anong pagsisinungaling ni Bangag na hindi niya papa-aresto si Bato, wala siyang ganong instruction. Pakita natin uli ang kanyang mga kasinungalingan ni Bangag. Huling-huli na si Marcos Jr., mga kababayan, na talagang papatay ng tao, mangingidnap, at ito ay sapilitan niyang kukunin nga itong si Senator Bato. So, mga kabalangga, at bakit nawala yung ating, eksena na yon? Teka lang. Okay, here we go.